7-Eleven sa Tagaytay, malabo pala. Kasi mula talaga sa bahay, hanggang dito ako ngayon, kung nasan tayo, hanggang Tagaytay, puro paahon lahat yan. Na ng umaga, October 4, Sunday. Silang na tayo ngayon. Ang dami nagbibisikleta. Ang dami namin nakakasabay. May mga bata, nakakatuwa. Kasi bata pa sila, start na rin talaga sila. Ang target namin ngayon, akit kami ng Marcos Mansion sa Kabuyao ba yun? Kabuyao. So, try namin. Meron kaming kasama ngayon, yung dalawang tropa ko sa company. Wala pa eh. Ang usapan namin doon sa Robinson Palapala. Ang usapan, pagka 6 o'clock wala pa sila doon, diretso niya din. Dito ang tapuan ulit namin sa Tagaytay Rotonda. Sa dami ng nadaanan namin going to Tagaytay, itong Aguinaldo pa rin ang para sa akin ang pinaka mabilis at ang pinaka madaling daanan. Ang pinakamalapit sa akin yung galing kami ng Santa Rosa noong nakaraan, yung Santa Rosa Tagaytay Road. Grabe ang ahon doon, walang recovery, puro ahon from start to finish from Nuvali. Dito kada paano sa Aguinaldo yung recovery dito eh. Tsaka medyo banayad pa yung mga akyatin. Ayan, makikita mo naman mga kapadyak yung kung sino yung mga bihasa na magbabike. Ayan, mas babarot, lunahan na ako. Naiinip sa akin yung mabagal ako eh. Go kuya! Harapan ko. Dahil pag pinirsa ko ito ngayon, yung area na to, baka wala na akong energy sa isa pa.
Nakatapos din yan. Sumaga to ha, buhangin. Diretso na lang yan. Another akyate. Traffic na mamaya yan. Wait. Tingin. Thank you. Mamaya traffic na yan. Kailangan din ng kalsada na kuha. Go girls! Tara! Woo! Ayan! May isa pa pala. Saan akyatin pa yan?
tayong dapat ipasalamat sa Diyos. At sana sabay-sabay tayong manalangin na ibigyan na regalo sa atin ni Lord yung mawala na ang COVID. Alam ko kahit ano pa yung mga relihiyon nyo, eh nagkakaisa tayo pagdating dyan. Para bumalik na yung normal. Kawawa yung mga bata, hindi makalabas. Ningit-ningit ko sa bahay. Paalala sa mga newbies, number 1 rule, bago kayo pumabi, kaliwa kanan, tumingin muna kayo kung may paparating at kung mapagbibigyan kayo. Wala tayong laban sa mga motor at mga 4 wheels na po. Durog tayo dyan. Tagaytay na tayo pero wala pa tayo sa kalahati na pupunta natin. Punta magantay. Kaya hindi ko makalimutan yung date kasi bukas payroll eh. Kaya kailangan pumasok ng maaga. Kahit masakit ang katawan pag meeting bukas, kailangan maaga dahil papasweldo tayo. Siyempre sa mga tao, importante sa kanila yung sweldo. Malaking bagay yung on time tayo magpapasweldo. So nagpangita na kami ni Dutch saka ni Gerald, ayun, nasa unahan sila kasama si Papa Rod. Time check tayo 7:37, 2 hours kasi 5:20 nga tayo muli sa bahay eh, so 7:37, 2 hours na tayong pumapadyak galing tayo ng Rotonda, from Rotonda hanggang sa may People's Park. Milayo itong 8.5 kilometer. So paalis lang natin sa Rotonda. Tingnan natin kung saan tayo makakain kasi naghahanap kami ng kakainan. Sabi ko kay Papa Rod, siya na maghanap eh.
Saka si Gerald. 6:05. 5 minutes lang yung pagitan namin. Hindi nila kami naabutan. Tama, sa pagbabike, 5 minuto, malayo na kasi yun eh. Hi! Shout out sa mga riders. Munting ano naman po sa mga bikers. Mas mahirap pong pumidal kaysa sa nagkakaano na kayo ng motor. Nagbabike din ako, ay nagmumotor din po ako. Pag nakakita ako ng mga nagbabike at motor ang gamit ko, pinagbibigyan ko yan dahil alam kong pakiramdam. Ayaw bumaba ng aking crank. Naalalahan ko kasi baka mapersa na naman. Hindi ako nakaship na mas maaga. Nagulat naman ako sa inyo. Bike. Bike po. Yun yung pupuntang Talisa, yung kanan. Diretso tayo. Saka na natin pupuntahan yan. Pag malakas sa mga tuhod namin, pupuntahan namin yung Talisay. Bago dumating ng Coffee and Beans, mayroong bulaluhan dun eh. Yung nadaanan natin nakaraan, yung marami mga bikers, riders pala. Yung nasa daan, o doon tayo kumain, tingnan natin. Sinabi ko na kay Gerald. Morning, Tay! Oh, di kasi tatay. Sana pagdating ko ng ganyang edad, ganyan pa nakatigas. Ako talaga sobrang happy yung mga bata pa lang into exercise na talaga, into sports. Then yung kahit na senior na, matigas pa rin sa pag-ensayo, lalo yung mga tumatakbo. Ito talaga mas madaling po mag-bike kaysa sa tumakbo. Mahirap tumakbo, promise. Imaginein mo yung dalagalaw mo yung buong katawan mo, paa lang. Eh ito pag nakabike ka, may katulong ka eh. Yung equipment mo na bike na doon ka nakasakay. Ito mga kapadya ko yung bago nila rito. Ginagawa nila. Napakikita ko sa inyo ah. Hindi ko alam kung ano yung magiging ano neto eh. Kung sino yung may-ari neto. Ayan, look eh.
Kaya lang, hindi na natin natigil yung pag-improve ng isang lugar. Nandito na siguro yung mga tropa ko. Sabi ko dito eh, saan tayo tumigil yung mga yun? Sana tumigil na sila. Okay, tara, patsi-patsi lang. Dahan-dahan lang, bagong kain. Okay. Magandang buhay mga kapadyak, we're back. October 4, Sunday, 2020. Kaalis lang namin doon sa akin na ina namin. So, nag-breakfast na kami. Medyo malayo-layo pa itong pupuntahan natin. May mga matitinding ahon to, although kung maikli lang, pero medyo makunat. Shout out kuya. Nagbigyan niya ako doon kasi medyo alanganin eh. Ito ang medyo mahirap. Pagkagaling ka sa hinto, wala na yung pawis mo, tapos kumain ka pa. Medyo mahirap yung tiyan mo na busog. Wala na yung momentum mo. Wow, ang tarik oh. Imagine mo pag nahulog ka dyan. Baba ka nagugulutong. Siya. Promise. Kaya ayaw kong mimigil. Kailangan pagpawisan tayo para medyo gumana ulit yung pakiramdam.
Anak mo ba to? Okay, ready. Kaliwa. Kanina mga kapadyak, mga kapatid, yun yung padiretso na yung kanina bago tayo kumaliwa, yun yung papunta ng People's Park o dating tawag na Palace in the Sky. Nasabi ko na yan kung ano yung purpose niya before, kaya pinatayo yan, kung bakit pinatayo niya ni dating Ferdinand Marcos. Mga kapadyak, o tinan nyo, mga kapatid, o tinan nyo yung view dito, o look, o very nice view, o look, yan, nakikita nyo yan, Cavite yan, Cavite yan, diretso tayo dyan, ayan o, yan ang mga itsura ng mga umaahon, o see, o, okay kuya, kaya mo yan, ay lang umiti ni kuya. Si ate malupit, yan o, gayahin niya mga kapadyak, go, 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 lakas mo ba, ha? Marcos Mansion yung pupuntahan namin sana dito. Grabe, hindi ko alam gawin ko pala to. Pero parang mas gusto ko yung palusong. Eh, paahon isa sa atin. Palusong, nakakatakot. Takot ako sa palusong eh. Delikado ang palusong. Diba? At least yung paahon.
tawag nila. First time ko naman dito, siyempre, first time ko na pupuntahan yun. Saka kayo. Then, ang labas natin ay Low Valley. Then, yung paghahanda namin doon yung Carjack Hill. Yun. Nakitindi din ka. Nakitindi din ang aulan din. Pero, pag nakita ko kanina, wala na atang. Nakitindi dun sa dinaanan namin. Grabe yung, ano na yun? Grabe yung akihatin pala na yun. Kaya pala. Hindi pwede mga yun dito. Pwede naman. Pwede maglakad. Bakit hindi? Ibig sabihin, yung isang direksyohan na walang babaan. Medyo magbabaan kayo ng malakas sa tuhod. Malakas sa tuhod. Maraming hangin. Resistensya talaga. Butch! Ay! Gerald! Yung Marcos Mansion ha! Tinatingnan nyo lang ha! Tingnan nyo lang kung saan. Hindi ko rin kabisado eh. Basta tingnan nyo na lang. Diba marami siguro nag-stop over doon. Sige makikita nyo rin. Nasa bandang kaliwa tayo. Nangalay yung kamay ko sa kakatiga sa preno. Ano kasi talaga, ano eh. Patay ako ng bisikleta talaga. Mahina ang loob ko pag gano'n, pagdating sa ganyan. Dahil siguro sa dami ng mga crashes na nakikita ko, may nervous ako. May mga nervous ako talaga. Morning! Saka pag ganito pala yung lusong, madali ang didikit sa kasama niya. Laki-laki ang clearance. Kasi nga, baka para makapagsulak rin. Morning. Ang tindi pala noon, nabigla ako doon. Hindi ko in-expect yun ha, na ganun makikita ko doon. Maranasan din natin yan. Yabang pa natin ha. Talagang ano ha, relax kami ha. Sige, relax kami dahil mamaya kami dadalihin. Ano, paakyat doon sa kabila. Puro wala na silang bus. Sana ma-conquer natin yung Carjack Hill. Kahit mabagal, basta diretsuhan. Pero ang tingin ko parang hindi naman ganun katagalan pa yung daan na to. Siguro bago lang dito. Bago lang din siguro to, Tart, no? Itong kalsada na to, mga 5 years, 10 years. Itong kalsada na to, hindi, tingin ko parang bago pa lang din eh. Ito, tanapin kay Kuya. Kuya, mga ilang taon na itong kalsada na to? 10? Oo, mga 10 years. Pwede, kasi makikita mo naman na medyo bago-bago pa din ng konti eh. Kasi sa tagal namin nagbabike, ilang taon na kami nagbibisikleta, hindi kami talaga nagagawi dito eh. More than 20 years, pero ngayon na kami napadaan dito. Andito.
Diba? Nakakatuwa. Sophia. Ba, ang dami palang mga resort dito, dikit-dikit. Dami mga resort dito na dikit-dikit na. Ito, Camp Puagi. Aba, ayos ah. Camp Puagi Private Resort. Esa ng Camp Sawi. Lalo road bike dito, puro lusong. Sakit sa kamay, no? Pagka, baliwala sa ano yun, mountain bike. Oo, nakapagod. Go, go! Ganda ng bahay, oh. I wish someday I could have that one. Oh, kailan kaya? Wow! Nice view! Morning! Good morning! Morning! Parang ganito din sa Carjack Hill, Papa Rodo. Yung Carjack Hill, parang ganito rin. Yung Carjack Hill, oh, mga kapadyak, look kung gaano katarik yan. Imagine niyo kung paahon yan. Ang ganda, no? Ingat, kuya. Na-challenge ako sa ruta na to. Babalikan natin to. Babalikan natin to, mga kapadyak. Planuhin natin mabuti yan. One to sawang ahonan talaga. Akala ko yung kakamali pa lang ako. Total kasi hindi ko pa na-experience to eh. Kaya kung dadaan kami dito, ito na ang magiging pinakamatinding ahonan papuntang Tagaytay. Except dun sa yung sinasabi nila ay Sungay Road kasi talagang grabe din daw yun. Hindi ko pa rin na-experience yun eh. Actually, dapat last Sunday nakaplano sana, kaya lang hindi pwede gawa ng problema pa yung bisikleta eh. Mahirap daw dun ang road bike kasi yung hindi ng palusong, parang ganun din ata yun. Grabe ang kapit siguro ng preno dun. Morning, boys! Okay, Woodside. Ito yung nakita ko sa internet. Woodside Farm. Okay. Ay, merong rough road. Oh, meron palang rough road dito. Ayan, bumaba ako kasi nininervyos ako sa preno ko, baka ako yung sumemplang. Putik siya eh. Tapos bato, medyo delikado. Morning boys, kaway-kaway tayo dyan. Hindi ko talaga siya tapos. Ayoko kasi baka masemplang ako dito. Lalakarin ko na lang.
Kaya, ang hirap ang preno.